17 pa pala at hindi ito napatupad. Nasaan napunta ang pondo? Yan po ating topic ngayon. At saka, ito pong, okay. Ito pong mga issue ngayon sa politika. Alam niyo na, di ba mga kaibigan, yung mga flood control, mga flood control na mga anomalya, At sama na rin po natin yung statement ng Amy, bagong statement ni Amy Duterte, at syempre kasama din po yung kanilang pagbibintang sa iisang tao lang, na gusto po nilang isisi ang lahat ng bintang sa iisang tao lamang, alam natin yan, mga kaibigan, So, yan po ang ating itatopic ngayon. Yan. Okay. So, eto na nga mga kaibigan, unahin po natin itong bilyong-bilyong pera, bilyon-bilyong pondo noong 2017, mga kaibigan, master plan ng flood control ng Cebu, 2017 pa pala, at may naaprubahan din na pondo, So, yun po ang ating tatalakayin ngayon. Pero, bakit bumaha? Obvious na obvious, hindi po pinatupad, So, ito po mga kaibigan, yung 33.5 billion na mukhang ninakaw lang ng past administration, na 2017 pa pala, inabahan ang master plan ng flood control at may budget na rin, pero saan ito napunta? Ito ba yung sinasabi ni Digong na flood control, ghost flood control projects? Di umano, So mga kaibigan, bakit ito tinolerate ni Duterte, So guys, wala akong ilaw, pumutok yung ilaw ko, hindi pa nalalagyan ng ilaw, kasi busy pa yung gagawa, Pero sa susunod na pagla-live ko dito, may ilaw na ako, So kaya ang ginagamit ko lang muna ngayon ay yung ilaw ng aking malaking charger, Kaya ganito yung yung aking ilaw. Pero next live may ilaw na po ako, Pumutok siya. Tapos hindi pa nalalagyan kasi nasira din yung alam niyo na yung pinakasaksakan, nasira. Gagawin pa siya. So tuloy na po tayo mga kaibigan, Ito po mga kaibigan. Kung tingnan po ninyo yung post ng Cebu Governor Pam Baricuatro, Punta tayo. Yan. Puntahan natin Pam Baricuatro. Yung governor po ng Cebu. Yan. Okay. Dito po sa post po ni Pam Baricuatro, governor po ng Cebu, makikita po natin dito na yung kahit siya po ay isang DDS, mga kaibigan, hindi po niya naitago ang kanyang galit at nais po niya na mapanagot itong may kagagawan, itong Duterte administration, Sa akin pong basa sa kanyang post, mga kaibigan, kasi bakit niya ito tinrowback So kitang-kita natin dito na nais niyang mapanagot itong may mga kagagawan sa flood control, ghost flood control projects na hindi po naayos. Kaya po ganito ang nangyari sa Cebu. So ito po mga kaibigan yung post po ni Pam Baricuatro. Ayan Ako, hindi kita, Hindi kita. Hindi kita, guys, Hindi siya kita So, patayin ko kaya, sandali, ko muna, tingnan ko kung kita ba. Ito po yung page, Nandito po tayo sa page niya. Yan, Pam Baricuatro, yan Governor ng Cebu. Ito, ilayo ko muna yung ilaw. Yan. Ito po Yan, Governor ng Cebu. Yan. Tapos, scroll po natin yung sa kanyang post.
scroll natin yung post ni Pam Baricuatro, no? Governor ng Cebu. Yan. So, scroll po natin. Ito. Yan. Ako, hindi kita. Sandali I-ano ko muna yung para makita nyo. Kasi, yan. Yan, sinarado ko muna yung aking Tingnan ko kung kita nyo Ito po Naku, hindi pa rin kita. Ano kaya siya makikita? Yan. Yan po Post po ni maliwanag yata doon Cebu Governor, no? So mga kaibigan, ayan po hindi nyo kita puntahan nyo na lang guys, puntahan nyo ngayon, no, yung ito pong post ni Pam Baricuatro ng Governor ng Cebu. Yan. Dito po sa kanyang post, mga kaibigan, no, sa post po ni Pam Baricuatro ng Governor ng Cebu, nakalagay po dito, no, Cebu deserves to know. Yan. Mga taga Cebu, Cebuano, you deserve to know. Cebuanos are deeply shaken by the devastation Typhoon Tino has caused in our province. Many lives were lost and countless families are suffering. This tragedy underscores a failure to implement a plan that could have mitigated flood risk and protected our communities. The flash floods we endured were triggered by an environmental explosion of water from the Cebu watersheds, overwhelmed downstream towns. This catastrophe could have been prevented if the Metro Cebu Integrated Flood Control and Drainage Master Plan had been executed years ago. But instead of executing this plan, different flood control projects from DPWH were executed instead in the province. What happened to the Metro Cebu Integrated Flood Control and Drainage Master Plan? It was approved years ago with a clear promise to safeguard Cebu from disaster. If it was not executed, we must know why. So makinig kayo mga DDS, you deserve to know this. Mga Cebuano na DDS. Dali iano ko lang to. Yan. Yung governor na ninyo mismo ang nagsasabi kailangan nyo daw malaman ito mga DDS. Yung governor nyo na mismo ng Cebu nagsasabi nito. Yan. So bakit daw hindi daw naipa-implement ang master plan, flood control at drainage master plan ng Cebu? Bakit daw hindi napa-implement? Sabi niya, I was in yesterday's meeting with PBBM, Secretary Dizon and the mayors, and this was discussed. I commit to working together to implement the master plan and protect Cebu's people. Yan. So, nakipag-usap daw siya kay PBBM at nag-comment siya na ipa-implement ito. So, ngayon mga kaibigan, those responsible must be held to account. We demand transparency, accountability, and immediate decisive action. Justice for Cebu. So, ito na ngayon mga kaibigan. Pinost ngayon ni Governor Baricuatro yung isang post mga kaibigan, patungkol dito sa 33.5 billion Metro Cebu Integrated Flood Control and Drainage System Master Plan na noong 2017 pa pala mga kaibigan ay na-approve at nagbas na rin ng 33.5 billion na pera. Ang tanong, bakit hindi na ipa-implement? So, eto ngayon mga kaibigan, pinost ni Governor Baricuatro. Hindi nyo kasi kita Bakit kaya? Sandali, baka masyadong to. Yun, at least nakita na. Masyado palang maliwanag yung aking yung aking cellphone,
Siguro dapat i-dark ko. Dark. Yan. Ah, hindi kita. Ayun, oh. Po, post po ni Pam, Pam Barik 4. Yan. Okay, so mga kaibigan na, didiscuss ko sa inyo. Ito po ang nakalagay dito, guys, no? The Office of the Presidential Assistance for the Visayas, OPAV, under then Secretary Michael Dino, expressed gratitude to then Public Works and Highways Secretary Mark Villar for approving major infrastructure project aimed at easing Metro Cebu's flooding and traffic problems. Tingnan niyo mabuti ha, makinig kayo mga kaibigan, makinig, no? In a Facebook post dated August 24, 2017, OPAV recalled that it was in July 2016 when Dino invited Villar to help address the region's long-standing flood woes. A year later, the Metro Cebu Integrated Flood Control and Drainage System Master Plan was approved. 33.5 billion earmarked for infrastructure requirements. See? Finally, there is now a Metro Cebu Integrated Flood Control and Drainage System Master Plan and 33.5 billion pesos for the infrastructure budget. So meaning to say, 2016 nilatag yung master plan ng Cebu Flood Control and Drainage System para ma-mitigate or mabawasan yung talagang pagbaha ng Cebu. At 2017 na-approve at naroon din ang budget na 33.5 billion. Ngayon mga kaibigan, yan yung tinatanong ngayon ni Pam Barik 4. Nasaan? The Cebuanos deserve to know this. Mga Cebuano, di ba maka Duterte kayo? Pero ang Duterte din na inyong sinamba ang nagpahamak sa inyo. Ayan pa, oh. Ito. Oh. Inilagay pa, no? Pinost pa ni Pam Barik 4. 2017. Ayan mga kaibigan, nandito pa yung picture ni Mark Villar. Oh. Kita niyo ba? Hindi kita, no? Hindi siya kita, guys, eh. Oh. Mark Villar, oh. 2017. Ayan, oh. 2017. Ayan si Mark Villar. So, ano po nakalagay dito? Okay. Tingnan natin, ha? Ayan. It was on July last year when PA Michael Dino invited Secretary Mark Villar to help Metro Cebu with its flooding woes. Yan. Tapos mga kaibigan, ayan na. Finally, there is now a Metro Cebu Integrated Flood Control and Drainage System Master Plan and 33.5 billion pesos for infra budget requirements is on its way. Ang tanong, saan nilagay ang 33.5 billion pesos? Anong sabi ni Pam Barik 4, Governor ng Cebu? Lahat ng flood control goes. Lahat substandard. Wala siyang sinabing maayos na flood control. Wala siyang sinabing maayos na drainage system. Lahat daw goes. Lahat daw substandard. Mga DDS, baka sabihin niyo pa fake news. Ay pakita natin yung yung sinabi mismo ni Pam Barik 4. Kasi mga DDS, hindi marunong tumanggap ng katotohanan no? Ayaw nilang tanggapin ang katotohanan, no? Basta patungkol sa katiwalian ng puon nila, wala silang tinatanggap, no, na katotohanan. Yan. Pakita ko sa inyo, ha? Yung governor niyo mismo ang nagsabi, hindi kung sino-sino lang. Okay.
administration. I mean, or that the province has been receiving. So has it been many years that the past administration, I mean, or that the province has been receiving flood control funding? Ay, sa taon na po. Alam niyo po ba ilang taon na? Panahon pa po ba ni Duterte? Ganun po ba hanggang ngayon? I think 2019. 2019. 2019? Yeah, 2019, yes. So, I mean, noong 2016, it was also your predecessor, Governor Gwen Garcia, who was sitting in that chair. Were there flood control projects being built in Cebu then? Well, it's not for me to say, but what I can tell you is 2019 nagsimula. Okay, all right. Ano po ba? 2019 nagsimula ang alleged corruption? Ganun po ba sa flood control? I suppose. So has it been many years that nahihirapan siyang magsabi kasi nga DDS po yan si Pambari 4, no? Hirap na hirap po siyang got, no? Makita natin na gusto pa niyang hangga't maaari gusto pa niyang i-divert, no, yung issue, pero hindi po kasi po pwede, no? So sumagot na lang siya na I think 2019. Hindi po niya masabi na yes, no? Tinatanong po siya, Duterte administration ba? Hindi po niya masabing yes. So sinasabi na lang niya ay I think 2019, no? Pero ito nga po mga kaibigan, nakita po, no? Nakita na po ni Governor Pambari 4 ayon po sa kanyang pag-iimbestiga. Kasi nag-iimbestiga po siya, guys, eh. So nakita kasi sa sobrang nagalit nga talaga siya, guys, dahil sa nangyari, no? So sa pag-iimbestiga niya, nakita po niya ang katotohanan na ito nga mga kaibigan ay from Duterte administration. Ito po ang nangyari, no? Duterte administration pa. Kaya ito mga kaibigan, nakikita po natin dito sa post ni Pambari 4 na gusto niyang panagutin, no, yung past administration dito po sa ginawa nilang katiwalian dito sa flood control, no, project dito sa Cebu. Kitang-kita po ito mga kaibigan, no, dito po sa kanyang post, yan mga kaibigan, kanya pong tinrobak, no, tinrobak po niya mga kaibigan ang isang post na napakatagal na, yan, no. Ito pong post na ito ay August 24, 2017. Ayan, no, tinrobak po niya. Nandyan po sina Mark Villar, no? Yan po, sina Mark Villar, mga kaibigan, 2017. Tinrobak po niya. At ang nakalagay nga po dito ay it was on July 2016, mga kaibigan, ay nilatag, no? Nilatag yung mga master plan, yung plano pagkatapos 2017 na aprobahan with 33.5 billion. Yan po mga kaibigan, no? Kaya ito po guys, no? Nakakatawa itong mga DDS kapag sinasabi nila na bakit daw napupunta ang investigasyon sa Duterte administration. Eh kitang-kita naman na halos lahat, no? Halos lahat ng mga lumalabas ngayon, mga kaibigan, na mga katiwalian sa flood control ay talagang itinuturo ang Duterte administration. Hindi po tayo pwedeng magbulag-bulagan dito dahil lang sasabihin nyo na ayaw nyong i-implicate ang Duterte admin. Dapat i-spare kahit na sila naman ang pinagmulan ng lahat ng mga ghost flood control projects na to, no? So, ito pa mga kaibigan, no? Ang sabi pa niya dito, wait, post ito mga kaibigan,